Hi guys, so panibagong araw, panibagong kaalaman na naman kung paano tayo kumita sa ating GCash. So ngayon guys, nakikita nyo yung sa screen, yan po yung GCash natin. And yan po ay hindi screenshot. So marami tayong mga tutorials paano natin palakihin yung pera natin sa GCash. And right now guys, merong laman yung ating GCash ng 181,984. So titignan natin yung mga transactions para makita nyo rin. So pumapasok lahat yan guys. Ayan, iba't iba yung mga pumapasok. Puro papasok lahat yan guys. So ngayon, kung interesado kayong malaman kung papaano ko ginagawa yan, make sure na panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo. Okay guys, so nandito na tayo sa application na ating gagamitin. So ito po ay isang application, gagamitin lang natin yung cellphone natin at pwede na ho tayong kumita. Ituturo ko sa inyo yung paraan kung paano yung pagkita. But first, disclaimer lang guys, ito po ay educational and informational only. So, hindi po ito financial advice. So, ipapakita ko lang kung paano gagamitin yung app and paano po kayo kikita. Ang decision pa rin po ay nasa inyo. Ngayon guys, ano bang pangalan ng app na yan, Mark? So, ang pangalan po ay BingX. And nakikita nyo sa screen, hindi rin po yan screenshot. So, merong laman ngayon yung ating account dito na $10,675 or ang equivalent niyan sa peso natin is naglalaro ng 600,000 pesos. Yan po yung laman yan. So, hindi po yan screenshot. Okay? So, ngayon guys, ang una natin gagawin para makapag-start tayo, lalong-lalo yung mga wala pang account, ay meron pong link dyan sa description para hindi nyo nakahanapin pa. I-click nyo po yung link dyan. Meron pong link. Once na click nyo po yan, mag-sign up lang po tayo using our email or using our cellphone number. Ganun lang kadali. Okay? Para magkaroon tayo ng account dito po sa BingX. So, ginagamit ko siya personal. Okay? Para kumita. And, syempre, para pwede nating gamitin din para tinatawag nilang bumili and pwede tayong magbenta. Ito ay isang crypto exchange, guys, na napakarami po. Mula sa small caps hanggang big caps ay meron po dito. Okay? So ngayon guys, papakita ko sa inyo, ito po yung mga nabibili natin. So meron tayong mga nabili dyan. Okay? So ito po yung mga iba't ibang mga cryptocurrency. Marami, lahat po yan ay meron tayong binili na kung saan ang ginagawa lang natin dito, napakadali lang guys. So bumibili lang ako and then kapag malaki na siya, tsaka ako ibebenta. Pero guys, yung mga nagtitrade talaga from few minutes, seconds, and yung mga nag-scalping, so may mga iba't ibang strategy. So wala pong perfect strategy para sa'yo, kundi kayo po yung magpa-perfect ng strategy nyo. Okay, but first, para kumita tayo dito, you have to learn. Kailangan nyo munang pag-aralan. Hindi ho instant, okay? So kailangan nyo po magbuhos ng konting panahon o malaking panahon para matutunan po yung pagbili and pagbenta. But eto ngayon guys, ay ituturo ko sa inyo paano nyo gagamitin to. Okay? So ngayon guys, pwede ho natin gamitin sa pagde-deposit po dito yung GCash. So click lang natin tong deposit. Pwede na ho tayo mag-deposit dito using GCash and gagamitin natin ngayon yung tinatawag nilang crypto. G-Crypto, yan. Pwede na ho tayong direktang mag-deposit. Okay, so ngayon, para makapag-start tayo, nakapag-create na kayo ng account, and kailangan nyo muna is mag-deposit. Yesterday guys, sabi ko, free yung kinita ko. Okay, sabi na iba, bakit sabi mo may puhunan pero free po yung kinita ko? Kasi bakit? Naglagay ako ng 50, naging 6,000, edi libre yung 6,000. Alright, so ngayon, ang gagawin natin dito guys ay, para makapagsimula po kayo, ay pwede po kayo mag-cash in using G-Crypto. Pero GCash muna tayo, cash in lang tayo, and then dito meron po yung over-the-counter, local banks, global bank, 7-Eleven at iba't iba pa. Ganun lang po yung pagka-cash in po dito po sa GCash. Now, paano mapupunta sa crypto yan? G-Crypto. So, pupunta ka ngayon sa services, nakikita nyo dyan, and dito sa baba, meron pong G-Crypto. Para makapag-transfer po tayo sa BingX, meron din silang P2P guys ha. Ito yung GCash kasi gagamitin natin. Although, pwede rin yung GCash, mamaya malalaman nyo rin yun. Pero ipapakita ko lang muna yung paano gagamitin yung G-Crypto para mag-transfer po sa BingX. So, ang gagawin nyo lang is top up lang. Okay, click nyo itong top up na yan para nakukuha nyo po yung step-by-step guide. Click nyo po yung top up and dito pwede nyo na pong ilagay. Halimbawa, susubukan nyo sana 10,000. Yan. So, wala po siyang convenience fee. And then guys, pag nandito na kayo, pwede kayong bumili. Okay? So, halimbawa, nandito na, pwede na kayong bumili ng mga cryptocurrency na pwede pong i-transfer doon. So, ang pwede po dito ay pwede po yung USDT.
Yan. So, pwede po yung USDT. Hanapin nyo lang po yung USDT. Nga lang, tong USDT dito ay Ethereum po yung network o yung gagamitin nyo. So, pag sinabing Ethereum, medyo mas mahal po yung bayad. Okay, compare doon sa, halimbawa, magsisend po kayo, click nyo lang po yung send. And dito po, meron po siyang fee. Yan o. 12.5 USDT po yung fee. Yun po yung medyo pan naman po dito sa GCash. Ngayon, yan po yung paraan para makapag-transfer. And pwede rin po yung ibang mga network. So, halimbawa, ano ba yung mga mura? BNB. Yan, mura po yan. So, pwede nyo pong gawing BNB, then click nyo lang po yung send, and dito po, napakababa po yung fee. 0.001 po yung BNB. Yan, so, pwede nyo pong gamitin. Kasi, pagpunta natin dito po sa mismong BingX, ay meron pong BNB. Pwede po tayo makapag-receive ng BNB. Hanapin nyo lang, i-type nyo lang po yung BNB. Yan, and then dito, pwede na po kayong mag-deposit. Okay, pwede na po kayong mag-deposit using BNB. Yan, para na-transfer dito. Ngayon, paano ko ba kikita ako dyan, Mark? Ganito lang siya. So, ginagamit lang po natin dito yung tinatawag nilang spot trade. So, click lang natin tong trade. And dito, pwede nating pagpilian, spot, launch pool, P2P. Yan. So, nakikita nyo dito sa taas, spot. Yan. So, pag sinabing spot, buy low, sell high. So, halimbawa, pipili tayo. Halimbawa, sabihin na lang natin Bitcoin. So, paano ka ba kikita dyan? So, syempre, bibili lang po kayo kapag yung presyo ay sa tingin natin mababa. So, pwede ho tayong gumamit ng mga chart, mga indicator, pwede natin gamitin yon. Pero, since sa mga beginners, okay, siguro hindi pa nila maiintindihan agad. Pero, pwede nyo pong pag-aralan. Type nyo lang po dyan sa YouTube kung gusto nyo pag-aralan, how to read candles, how to use this indicator. Pero, kapag napanood nyo po yun, hindi na rin po kaagad instant. Marami pong mga factors paano tayo kumita. Pero, ito lang para madali lang po siyang intindihin. So, yung mga itinuturo ko is para madali nyo pong intindihin paano kumita. So, ganito lang siya. So, ganito lang natin ginagamit. Ito po yung tinatawag nilang pair. So, kung bibili tayo, syempre kulay green po yan. Hindi po dito. Red po yan pag ibebenta natin. So, ang gagawin natin, papalitan natin tong market para hindi po siya mataas yung fee. Ang gagawin natin is ilalagay natin sa limit and ilalagay nyo po yung presyo na gusto nyo. Siyempre, dapat malapit po siya dito. So, halimbawa, ang presyo niya is yan, pwede na yan, pwede nyo na pong galawin, and then ilalagay nyo lang po kung magkano po yung bibilhin nyo. Pwede nyo pong i-drag, pwede nyo pong ilagay. So, halimbawa, makakabili po kayo ng $195 at ilan ba yung mabibili mo? So, makakabili po kayo ng 0.003517 na Bitcoin. Yan po yan. Mark, okay, nakabili na ako. Ano na yung next na gagawin ko? So, ang next na gagawin mo is hihintayin mo na tumaas yung presyo. Halimbawa, yung pair na yan. So, ganito yon. So, kapag tumaas yan, halimbawa, sabihin na natin itong 63 ngayon ay tumaas siya ng 65. So, meron na siyang difference, di ba? So, magdidesisyon ka ngayon kung magkano yung pwede mong kitain. Ngayon, paano pag bumaba dito doon sa binili mo? Naging 61. Ibebenta mo ba? Kung kailangan mo na yung cash, ibenta mo, meron kang maliit na difference dun sa pinagbili mo. Ngayon, pag lumaki naman siya, 70, and ibinenta mo, meron kang profit. Yung difference noon, yun po yung kita nyo. So, ngayon, paano nyo gagawin? Halimbawa, naging 70 naman na yan. So, ang proseso naman, i-click-click nyo lang naman tong sell. And halimbawa, limit din. So, papalitan nyo, halimbawa, 70,000. So, para paano nyo lang gamitin, ito yung tutorial na to. Yan. So, 70. So, ang magiging presyo niya na is magiging yan, sell. Papalitan natin to ng sell. Yan. And then, ang presyo na gusto natin, halimbawa, 70,000. Yan. So, dito makikita nyo, okay, magiging lalabas dito yung magiging magkano po yung pera nyo. Halimbawa, naging, so, 10,000, naging 12,000, edi meron kayong profit na 2,000. Ganun lang po kasimple. Okay, ang tawag dito ay spot trade. Para sa mga beginner, maganda po yung spot trade. Buy low, sell high. Gamitin po natin yung application na BingX. Marami po kasing iba't ibang mga cryptocurrency dito na mga low yung capital, yung mismong market cap muna. Yung mga small market cap na kung saan mas mataas po yung pagtaas. Pero syempre, higher risk din. So, ito po yung dapat nating tandaan. The higher the return, the higher the risk. Kung mas lower yung return, mas lower yung risk. Pero syempre, sabi ko nga,
kailangan nyo pa rin magkaroon ng due diligence para aralin kung ano ba yung mga cryptocurrency na kung saan pwede nating i-trade. Hindi po yan instant. Pero kung napag-aralan nyo, pwede po kayong mag-timing and pwede po kayong kumita. So, ganun din sa atin kung bakit tayo kumita. So, nagkaroon tayo ng timing and kumita ho tayo. So, marami ho tayong iba't ibang mga crypto na binili. So, naghihintay lang din ako ng pag-akyat ng mga yan and then tsaka natin ibebenta. So, ganun lang po kasimple dito po sa BingX. Now, paano ko naman i-withdraw yan, Mark? So, the same. Kung ano yung proseso kanina, ganun din. Pero meron kasi isang tinatawag dito na P2P. So, halimbawa dito, so click lang natin dito sa more. Yan. So, yung P2P, check natin kung merong P2P dito. So, pwede na rin po ditong withdraw kung wala yung P2P dito. Yan. So, click lang natin itong withdraw. And then, dito pwede nating i-transfer. Okay? So, halimbawa, ito yung pera natin. So, pwede nating i-transfer yan doon sa mismong Gcrypto din. So, dito, pwede tayong yan. So, ngayon, babalik tayo dito. Something went wrong. Yan. Babalik na naman tayo ngayon dito sa Gcrypto. And itra-transfer natin. Okay? So, from crypto, transfer natin dito. Yan. And saka natin naman ibebenta dito. So, para makita nyo lang yung proseso kung paano nangyayari yon. Yan. So, dito, nga lang, dito po sa Gcrypto, sasabihin ko sa inyo, medyo malaki po yung spread. Okay? So, ibig sabihin, yung difference ng pag-buy nyo at pag-sell nyo, malaki po yung spread. Yan. So, dito ay pwede po kayo mag-receive naman ng crypto. So, halimbawa, portfolio, ang gagawin nyo naman is, halimbawa, ano ba yung meron dito? BNB, meron bang BNB? So, walang BNB. So, Ethereum nga lang. Matic, okay din, mababa rin po yung Matic. Pwede kayo mag-receive using Matic. So, yan, receive kayo using Matic. Pero, titingnan natin kung ito ba Ethereum. Ayan, Ethereum din yung network ng Matic nila. So, medyo mas malaki rin po yung bayad. So, dito, pwede nyo pong gawing Matic. Hanap po kayo ng Matic. Yan. So, then, pwede nyo po siyang, ito yung pwede nyo pong i-transfer. Yung Matic na yan on-chain. Yan. So, ang gagawin nyo, isesend nyo naman. Okay? Then, kukunin nyo lang po yung network dito sa Gcash. Ganun lang kadali. Okay? So, from BingX, transfer nyo dito. And then, pwede nyo na pong i-convert yan sa cash. And from cash, pwede na nating i-withdraw sa ating mismong bank account. Pwede sa labas, cash in, cash out, 7-Eleven, at iba't iba pa. Yun po yung proseso na pwede nyo pong gawin. Okay? So, kung medyo naguguluhan kayo, balikan nyo lang yung video at para malaman nyo yung step-by-step guide, papaano po yung pag-transfer, paglipat ng mga cryptocurrency. Guys, ito po, ang Gcash po ay meron na po siyang okay po yan sa BSP, walang problema. Kasi, powered by PDAX yung gamit nila dito sa Gcash. At marami pang iba. Yung Coins.ph, pwede rin gamitin po yun kung gusto nyo pong gamitin. Alright, so kung wala po kayong account sa BingX, gamitin nyo lang po yung link dyan para maka-access and makagawa po kayo ng account nyo. Now, marami pong tutorial sa YouTube. Iba't iba po yun, iba't ibang mga strategy na pwede nating i-apply kung gusto po nating kumita. At least, nagkaroon kayo ng idea paano kumita yung inyong Gcash or paano kayo kumita. May mga ways paano kayo kumita. Okay? So, sana nakuha nyo po yung tutorials at mga paraan na bago paano kayo kumita ng pera sa online using your cellphone. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.